Good morning and happy Monday, beautiful people. Pagkagising nga ni Mama ay nagpalit na tayo ng scrub suit at syempre ang hindi mawawala ang morning skincare routine. Pagkatapos nating maghilamos ay nag-apply na tayo ng ating serum at sunscreen at ang buhok nga natin for today ay ayaw makisama. Edi wow, siopaw. Pagkatapos nga niyan ay bumaba na tayo at nag-update na tayo ng kalendaryo habang ang ating bunso ay tulog na tulog pa rin sa couch. Si Daddy na nga ang nagsalang ng ating pork homemade tocino at pagkatapos ko nga mag-prepare ay pinaakyat ko na siya at ako na nga ang tumapos ng gawain sa kitchen. Nag-init na tayo ng bahaw at kung nakita niyo na naman si Mama ay nagmumultitask na naman tayo sa kusina. Yung tipo ba ang pagkagising mo sa umaga ay para kang sinusian at walang tigil ang iyong kilos at talaga namang aligaga tayo tuwing umaga. Dahil si JJ nga ang unang mag-aalmusal ay inihanda ko na nga ang kanyang tusino at hiniwa-hiwa na din natin ng maliliit yan dahil maarte siya at ayaw niya nga ng big pieces. Siyempre pa ipinaghanda ko rin ng tanghalian si Daddy na sandwich at nag-request nga siya ulit ng sweet Lebanon bologna. Tingnan niyo naman ang ating empty whipped cream container. Imbis na itinapon nga, ay gamit na gamit ko yan at ginawa ko na nga yung storage. Ayan na nga ang model. Eh di wow, siopaw! Siyempre pa, maliban nga sa baon ni Daddy na ham sandwich, ay pinagdalhan ko rin siya ng 6 na piraso na red velvet and Oreo cookies para naman kanyang meriendahin habang siya nga ay nagdadrive. At dahil tayo nga ay iinom ng gamot, ay kumain na nga tayo ng almusal. Siyempre papatuloy pa rin ang pagkilos ng octopus na mama sa kitchen. Dahil meron tayong a top of the hour tour ay nag-almusal na nga si Mama para tayo ay makainom ng gamot. At talagang enjoy na enjoy si Mama ang kumain ng kanyang almusal. Ito nga ang aking homemade pork tocino na talaga namang napakayami. Kaya ano pang hinihintay niyo mga mamis? Bumili din kayo ng tocino mix at makakamura pa kayo. Pagkatapos kumain ay nagpainit na ako ng tubig para naman sa aming kape na babaunin sa work. Sa mga oras na yan ay kumakain na nga rin si Daddy at si Ate at dahil kumulo na nga ang tubig, isinarin ko na yan sa ating water bottle na babaunin sa trabaho. Hindi talaga kailangang mawala yan para naman tayo ay maging alerto. Eto na nga ang ating naligpit sa ating kusina, idodonate natin yan sa Salvation Army at talaga namang bonggang-bongga ang ating paglilinis at very organized na ang ating kitchen cabinets. Ako na nga ang naghatid sa aking mga bagets dahil maaga pa mang umalis si Daddy papunta sa trabaho. At dahil ang ating first patient nga ay nakaschedule pa ng 9 a.m., ay meron tayong oras at ako nga ay pumunta muna sa Walmart para mag-shopping. Sana all nagsha-shopping. Dahil ang goal nga natin ay maging malinis at organized ang ating bahay, ay bumili ako ng mga ilang piraso na gamit na ating kakailanganin. Nakakuha nga tayo ng 4 na laundry basket at nagtitingin tayo dito sa kitchen organization area. Bumili din tayo ng trash can at hanger ng ating dalaga dahil siya ma ay nag-organize din at nagde-declutter ng kanyang closet. Papunta lang nga tayo sa ating first patient at nakadungaw na nga si Haring Araw. Eto na tayo't nagde-drive sa interstate. Mabuti na lang ay walang traffic. Siyempre, ini-enjoy pa rin ni Mama ang kanyang morning coffee at ayan na nga ang malalaking truck na kasabayan natin araw-araw sa trabaho. Papadating ko nga sa ating first patient ay nagsuot na tayo ng ating badge at siyempre pa, pagkatapos niyan ay nagpalit ulit tayo ng badge papunta na tayo sa ating second patient. Medyo nauuhaw na tayo sa mga oras na yan kaya naman uminom muna si Mama ng tubig at maya-maya lang ay kakailanganin na naman natin ng banyo dahil tayo nga ay mag-jingle bell. Papunta na tayo sa ating last patient at nadaanan nga natin ang isang malaking university dito sa Carlisle, PA at oras na nga ng tawiran ng mga estudyante dahil lunch break na din.
Medyo hindi nga naging maganda ang ating work para sa ating third patient at meron tayong na-experience na hindi kagandahang pangyayari. Kaya naman medyo nginig si mama sa mga oras na ito. Siyempre pa, hindi natin pababayaan ang ating sarili at kumain na muna tayo ng isang pirasong granola bar habang ang buong katawan natin ay sobrang sakit at nanginginig pa din. Pagkauwi ko nga pasado 2:00 ay nag-shower na muna ako at nakaramdam na tayo talaga ng gutom. Dahil meron pa tayong natirang spaghetti at meatballs, nag-init lang tayo at eto na nga ang ating kinain para sa ating late lunch. Habang iniinit nga natin ang ating tanghalian ay niligpit ko muna ang ating living room at nagtiklop tayo ng blanket na ginamit ng aking Junakis. Dahil hindi ko na ito nagawa kaninang umaga ay siguraduhin natin na maayos ang ating kapaligiran dahil talagang galit na galit tayo at ayaw talaga natin ng makalat na bahay. Pagkatapos nga nating maligpit ang ating blanket ay nag-disinfect din si mama ng buong kabahayan. Eto na nga at mainit na ang ating pananghalian, multitasking pa rin si mama. Habang tayo nga ay kumakain ng lunch ay nagdo-documents pa rin tayo at pipindot pa rin tayo for the tongda. Medyo busy nga ang ating araw ngayon dahil ngayon nga ay Lunes. Bago ako sumundo sa aking mga bagets ay nagsaing muna tayo para naman pag-uwi nila ay ready na ang kanilang hapunan. Sa mga oras na 'to ay medyo masakit na nga ang buong katawan ni mama dahil sa nangyari sa trabaho. Pero titindig pa rin tayo sa kusina para sa ating pamilya dahil walang gagawa niyan kundi ikaw lang, mama. Pasado 5:00 na nga at nag-drive na kami ni JJ papunta sa kanyang swim practice at si daddy naman ang maghahatid kay ate para sa kanyang volleyball training. Siyempre pa habang tayo ay nanonood ay for the video din si mama. Pagkatapos nga ng kanyang training ay nagyaya ang aking bunso na pumunta sa grocery store at ayun na nga si daddy nag-aantay sa sasakyan para sa kanyang dalaga. 7:15 naman ang makalabas kami sa swimming pool at drive muna tayo sandali para bumili nga ng mga request ni Bunso dahil bukas nga ang kanilang first day ng PSSA exam sa kanilang school. At talagang na-miss ko ding mag-shopping kasama ang aking bunso dahil ginagawa nga namin yan nung maliit pa siya. Pagkauwi nga namin ni JJ pasado 8:15, naalala ko nga na hindi pa tayo kumakain ng hapunan at dahil wala tayong ganang kumain ng kanin, ay nag-toast lang ako ng 2 pirasong tinapay, pineapple juice at pinalamanan ko ang aking toast ng sunflower oil. Isa na namang busy day ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing. Bye-bye!